Nasa linya ho ngayon si former SP and incoming Senator ng 20th Congress, Tito Soto. Maganda umaga po, Tito Sen. Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat, Kong Ted, DJ Chacha, lahat ng mga tagapanood, tagapakinig po ninyo. Akala ko si Erap itong kausap. Bagong Kagigis. gising. Good morning. Anyway, Tito Sen, ito po muna. Nababanggit po ninyo, no, bago itong aking follow-up question, nababanggit po ninyo, no, na may duda kayo kung makakatawid itong impeachment trial ni VP Sara from the 19th to 20th Congress. Ano po ang inyong katwiran kung bakit po mukhang malabo makatawid? Meron kasing provision sa konstitusyon na sinasabi pag nagpag-adjourn sine die ang Kongreso, ano, everything dies. Wala, maliwanag yun eh. Kasi pagka sinabing adjourn sine die, which means without day, Section 15 ng Constitution, Article 6 eh, maliwanag yun eh, na titigil lahat eh. As a matter of fact, kailangan yan, isasubmit na eh. Isasubmit nyo uli yung mga iba't ibang mga, let's say, committee report or yung bills. Kahit tapos na yung committee report, kahit naka-third reading kayo, hindi na pirmahan ng presidente. O kaya hindi nyo na i-transmit. Lahat yun babalik ko sa babalik sa ang sinasabi noon Congress but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. Ganun kalinaw eh. All matters and proceedings shall terminate upon the expiration. Yun eh sa rules ng Senate. And it emanates from the Constitution, Article 6 of the Constitution, Section 15. And maliwanag din doon na kailangan unless a different date is fixed, ganon, shall continue to be in session for a number of days as may be determined until 30 days before the opening of its next regular session, exclusive of Saturdays, Sundays, and holidays. Kaya yung kung July 28 ang fourth Monday of July, yung fixed din ng Constitution yung ganung set eh. Ang matatapos sila dapat ng June 13. Sa June 13 dapat ang end ng session ng Congress. Itong 19th Congress, buong Congress yan, hindi lang yung Senado. So, ang tanong dyan, at tinatanong ng mga ng mga political, ng mga ibang legal experts, ibig sabihin nun pati yung Congress, correct, pati yung Congress ng mga prosecutors, at saka yung mga senador na 12, tapos ang session, tapos yun, adjourn sine die. So, does it cross over? Yun ang mabigat na tanong. Opo. Yun ang mabigat na tanong. Opo. Kung kayong tatanungin, anong sagot? Kasi may conflicting rule naman na sinasabi doon sa paragraph 3 of the Rules of Procedures ng impeachment trials. Nakalagay naman doon sa bandang dulo yun eh. Final judgment shall be rendered and so much longer as may be its judgment be necessary. It shall continue in session from day to day. Ganun eh. So, ibig sabihin ito, hanggang katapusan to. Kailangan tapusin. So, ito namang Senate, itong impeachment rules, ay emanated from the Senate. As a matter of fact, ako principal, ako author nun eh. Ako chairman ng Committee on Rules nung gawin yung Corona impeachment eh. Kaya ako talaga gumawa nito eh. Kaya ako nagtatanong sa sarili ko kung paano ang solusyon dito sapagkat nagiging hindi akalain eh. Hindi naman namin akalain, wala namang may akala na may magkakaroon ng impeachment na aabuti ng adjourn sine die eh. Opo. Dahil hindi nila tinalakay noong January 18 eh. Okay. Kaya nga ho kami tumawag sa inyo, Tito Sen, inyo nang nailatag yung kaninyo na mga kadahilanan kung bakit posibleng hindi makatawid. So kung kayo po ang tatanungin,
Ano ang cure? Is there a cure? May gamot ba dito para makatawid? Ang tingin ko, ang cure dyan, sa July 28, pag-resumption ng Senado, desisyonan ng Senado ng 20th Congress kung tuloy sila o hindi. Okay, opo. So, They kayo, decide for themselves. opo, desisyonan ninyo, kayong 20th Congress Senators. Yun ang nakikita ko. Yun din ang narinig ko sa dalawang legal expert. Desisyon na namin. Pwedeng sabihin ngayon yan, pwedeng itong Congress ng 19th Congress, sabihin nila yan. Kaso 12 sa kanila, mateterminate. Oo nga, na-re-elect nga yung iba doon sa kanila. But then, that is a different Congress. And the decision should be done by the Senate, not by the Senate President. Pati yung rescheduling nila ng mga scheduling yan, dapat Senado yan. Hindi pa pwedeng Senate President lang ang nagde-decide. Dapat June 2, may magque-question yun sa mga incumbent senators na bakit hindi natin ite-take up pa rin? Hindi na nga natin tinake up last day noong January, February. Hawak mo natin yung transmission yan. Hindi natin tinake up. Bakit hindi nyo tinake up? Tatanungin. Dapat may magtanong sa kanila doon. Dapat may magtumayo doon at hindi pa pwedeng unilateral decision lagi ng Senate President lang. Hindi ganun yun. Presiding officer lang ang Senate President. The Senate is the Senate. So, okay, dito ho muna sir sa sinasabi nyo na dapat desisyonan ng 20th Senators, 20th Congress Senators kung itutuloy ba o hindi. Ano yan? Kasi ang opening ng session ng SONA sa umaga kung magko-convene kayo. Tama? Yeah, Opo. At doon you were formalized na the leadership, right? Yes, basically. Yes. Okay. Usually that's what happens. Apo, yun po yun. And doon ba dapat automatic na kayong manumpa bilang mga bago o the entire 24 ang manunumpa ulit na bilang mga senator judges? Ang una, kailangan manumpa yung bagong 12. Okay. Dahil yung 12 dati ay dating nanumpa na as senators. So itong bagong 12, whether sila ay dating senador o hindi, or sila ay member ng 19th Congress, kailangan mag-oath uli sa dito. Okay. Sa July 28, umpisa, no? Ngayon, although nakapag-oath na sila ng June 30, but then again, ritual sa Senado yun pagka bagong Congress. So, ibig sabihin, yun muna yung oath. Ang tinatanong mo is mag-o-oath as in impeachment court. Opo, as senator judges. Baka magka-debate kagad ng umpisa niyan. Pagka gano'n ng desisyon na nila. Kailangan niya, nagko-caucus yan problema, hindi raw sila nagko-caucus. Sabi sa akin nila, Senator Tolentino, itong majority leader ngayon kailangan yun, kino-caucus agad yun. Ano ba, desisyon naman natin to, mag-o-oath pa tayo, hindi muna tayo mag-o-oath as impeachment court. Decision lagi yan, dapat yan collegial. Opo, dapat, yes, sir. yan. Buong Senate ang nagde-decision yan. So, majority rules. Bubotohan nila dapat yun. Okay, kasi nga po hindi rin natin alam, walang balita. Ang gulo no? Nung una, June 2, yung oath-taking ng mga senator judges, yung pagbabasa ng mga articles of impeachment, pag-formalize ng pagtanggap ng Senado, mukhang nausad na naman ngayon sa June 11, so hindi rin natin sigurado. So ngayon, Senator, dapat manumpa na itong kasalukuyang senador bilang senator judges sa impeachment trial. Definitely po, hindi ito man lang siguro masisimulan formally maliban doon sa pagbabasta ng articles of impeachment. Pagtawid sa 20th Congress, mag-schedule ka agad ng panunumpa nung 12 na mga either re-elected o bagong senador bilang senator judges. Ganun po ang inyong sinasabi. Ang sinasabi ko po, mag-o-oath sila as senators. I see, okay. In the 20th Congress muna. Okay. Yung pag-o-oath as impeachment court judges, pwede na nilang desisyonan yun. Pero kung ako tatanungin, medyo debate ng araw na yun, baka abutin ng SONA yun. Okay, sige. So dapat yun, kinabukasan nila talakayin. I-calendar ka agad kinabukasan. Oo, kinabukasan nila talakayin. Okay. So, kaninyo itong cure na dapat kinabukasan, magdesisyon na kayo kaagad kung kayo
as a collegial body, must continue with the trial. Ganun po yon. If they started in this June 13, oo, sagot sa tanong mo. Yeah, it's June 13, June 2 or June 3. If they constitute themselves as an impeachment court when they resume on June 2 or June 3, whatever they decision na nila, then oo, sagot sa tanong mo. Andali. So, ang sinasabi po ninyo, dapat ngayong 19th Congress, bago mag-adjourn si Nidia, mapagdesisyonan na itong impeachment trial will proceed or must proceed sa 20th Congress? Paano po? Hindi. Decision na, sa kanila, dapat i-take up na nila. Kasi tinransmit sa kanila ng House yan nung start of the year. Tinransmit sa kanila yan. Hindi ni-refer ng Senate President sa floor. Oh yes, oo. Hindi niya ni-refer eh. So nakabitin pa rin yun. So pag-resume ng June 2, dapat they have to refer it right away to the committee on the Senate President must refer it to the committee on rules, yung impeachment transmission ng House sa kanila. Okay. Otherwise you will be remiss with your job, with your work, ano? So pag tinasmit sa floor yan, dapat they must constitute themselves as an impeachment court. If not, I don't know why they will not. What will they do with the impeachment that was transmitted by the House? Okay, sige. So magkakaalaman tayo by next week kung ano ho magiging desisyon dito ng mga senador at kung paano ho nila aaksyonan itong pong pending matter na ito, no? Tama. Opo. Hindi pa pwedeng ngayon pa lang nagdideklara yung Senate President ng hindi, dito namin iti-take up sa ganito. Hindi pa. Hindi. Yung mga senador dapat ang nagdidesisyon yan. Hindi pwedeng unilateral yan. Okay. Sige po. So, nakaabang tayo pero sabi nga po ninyo, yun ang isa sa mga cure na naiisip ninyo. Is there any other cure, Senator SP? Kung mayroong mag-petition sa Supreme Court at pabilis na aksyonan ng Supreme Court kasi justiciable issue yun eh. Okay. Pwede. Pwedeng dalhin doon. Opo. Sino magdadala kaya? Marami makakaisip na mga abogado niyan. Ang dami mga abogado dyan. Opo. Sigurado. Pwede. Pero ayaw nilang pakialaman. Pwede rin hindi. Malay natin. Then let the Senate decide. Opo. Sige, so we will cross the bridge when we get there. Ika nga. Opo. But can we now cross the bridge of the SP, the SP thing? Sir, ganito, no? Kapartido nyo si Chis Escudero, di ba? Yes, so although nag-leave siya nung araw, pero we consider him a member. Okay, opo. Bibilangin lang po natin. Ngayon ho ba, may factor pa ba ito? Meron ba bang factor ang party membership sa pagpili po ng Senate President? Sa Senado, I have not, from 1992 up to the present, I have not experienced na ang partido or nakikialam pagdating sa eleksyon ng Senate President I do not recall pero may mga ganun na pero usually nangyayari yan sa House Oo nga. Sa House, merong party lines talaga na tinitake doon pagka magboboto ng speaker kasi bawat partido doon, kanya-kanya rin namang lobbying para sa mga miyembro nila kung anong komite. Correct. Pero sa Senado kasi, yun nga, may 24 republics Aha. Sige, kasi tama ba itong bilang ko? Ang NPC, Senator Lapid, kayo, Escudero, si Senator Jinggoy ba NPC rin? Hindi, Loren Gatchalian, JB. Okay, so yan. So kapag binilang po natin, anim na kayo no? Anim ang NPC. Opo. Kailangan po ninyong boto 13. Oo. Okay. 13 ang para maging Senate President. Opo. Ang nasyonalista po ay may Marcos, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter, at Mark Villar. Tama po ba? Tama. 5 sila. Tama.
Okay? Oo, Opo. tama. Ang PNP, ang PDP, tatlo. Bato de la Rosa, Bongo, Robin Hood. Correct. Alright. And then liberal, most likely, no? Pangilinan, Aquino, at saka si Ontiveros, Akbayan. Tatlo sila. Correct. Opo. Ang independent dito, si Senator Idol Rafi, Joel Villanueva ho ba? Yes, at saka Mig Subiri. Ping Lacson, Ping and Lacson. Mick Subiri. Mig Subiri. Okay, sige. Ilagay na po natin si Senator Ping sa inyo. So, Aha. tapos meron pa ho tayo ngayon, isa pang independent po, no? Si Senator Elect Marcoleta, ano po? Yes, oo. Okay, oo. sige, sige. Ilan na po sa Independent. ilan na sa inyo rito? Mabigat yung tanong mo eh. Alam mo, sitwasyon ngayon doon, sabihin ko na, more or less very fluid ang mga 10. Mhm. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. Dahil alam, parang nararamdaman ko saan ka papunta eh. Mga 10 ang floating doon. Meron mga 6 na solid sa kaliwa, meron mga 6 na solid sa kabila. Tapos may mga 10 na floating. Ganun ang sitwasyon ngayon doon. So, ika nga hintayin natin kung ano mga magiging desisyon nila. Opo. Sir, sabi ho ninyo, no, dito hindi na pinag-uusapan yung party membership, no? O anuman pong mga alliance ito, no? Dito, Kasi, sorry, hindi lang kita maparaan. Kasi ang problema doon, pag nagbitaw ang party lines o ng partido na ito tayo, tapos merong isang hindi sumunod, napapahiya yung partido eh. Kaya palagay ko, kung sakali mang merong ganon, medyo submarine. Submarine, Submarine. Hindi i-open. hindi lulutang. Opo. Si Senator Jinggoy po, di ba, partido ng Mas na Pilipino siya? Ano ba ang kanya? Opo. Saan siya nakaalyado ngayon? Ang alam ko na siya nakaalyado kay Cheese. Okay, sige po. Sige. So, dito po ba, sir, at the end of the day, kung sino ang may best of, kasi sabi nga ninyo, independent republics lahat ito eh. Dito pinag-uusapan dito yung best offer. Well, usually ganun ang nangyayari. Totoo yan. Kung sino yung may mas maganda ang pananaw, mas maganda ang binibigay na pagkakataon sa isang senador. Ganun. Usually ganun yun. Pero sa akin kasi, dapat siguro ang pag-isipan mabuti ng mga kapwa ko senador is ano goal ng Senado? Saan tayo papunta? Anong klaseng leadership ang gusto natin? Gusto ba natin ng transparent na leadership na cooperative pero hindi subservient at independent? Yun ba? Yun ang ideal na leadership eh. Or gusto natin yung braso-brasuhan at medyo may mga involved na mga budget na leadership ang gusto nyo. Ganun lang kasimple eh. Opo, kasi nga po, sir, sorry po, no, straight lang naman tong katanungan. Kasi dito ba pinag-uusapan sa pagpili ng liderato ng Senado ay para sa bayan o para sa sarili? Yan ang mabigat na tanong mo. Ako kasi, since time immemorial, I can speak for myself. Pag bumoto ko para sa bayan, sino yung sa tingin kong leader na magandang makakapag-deliver para sa Senado at para sa bayan? Ganun ako eh. Hindi ko alam yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo, kasi ngayon... Meron ako mga kasamang sigurado ako ganun ang thinking. Katulad ni Senator Lacson, ni Senator Subiri, Senator Loren. May mga ganung mentality sila. Pero hindi ko alam yung iba naming kasama, lalo na may mga bago. Opo, kasi mahirap din yung pipiliin ko yung SP na sigurado magbibigay sa akin ng isang komite na maganda ang perks ko. Nangyayari yun. Nangyayari yun. Ganun talaga. May mga ganung thinking ang ibang mga senador. O kaya, go ahead sir, go ahead. Meron din namang ang iniisip is, ito ba makakabuti? Kasi may sa experience ko, lalo na nung mga nakaraan, yung mga statesmen na mga nakasama kong mga senador, kung minsan hindi nila iniintindi yun eh. Ang iniintindi nila, sige, ano ba available? Dahil
kaya ko naman ng kahit ano dyan eh. Mm-mm. Parang ganung mentality. Kahit ano available, kahit ano ibigay nyo sa akin committee. Mm-mm. Basta dapat ganito ang ating dapat tahakin. Ganito dapat na punta ng Senado. Mm-mm. Ito dapat image ng Senado. May Mm. mga ganun eh. Mga statesmen ng araw, ganun ang mentality. Oo. Boboto kitang SP basta sa akin Committee on Franchise. Meron ganun. Meron Okay. ganun. Opo, opo. Ang pinakamaganda, paging transparent tayo. Sige, kung ano mangyayari dito sa na to, dito sa mga eleksyon na to at saka sa 20th Congress, maganda, transparent, malaman natin, paalam natin sa taong bayan. Kaya nga, isa sa mga gusto kong i-file ngayon ngayon ko lang i-file yung FOI. Di ba? Mm. Meron naman pong FOI ngayon sa executive order ng dating presidente, pero yun nga, ang daming kulatilya, ang daming kulatilya, ang daming pwedeng bawal. Hindi pwede. Hindi. Kailangan FOI na igawin nating batas na kahit na i-take up ng Kongreso at saka ng Senado, dapat transparent, nakikita yan. Dapat nakikita ng taong bayan. Opo. Lalo na yung pagbuo ng paggamit ng budget ng gobyerno, 6.3 trillion. Hindi natin nakikita kung anong nangyari. Opo. Opo. Nakaligtaan kong banggitin si Senator-elect Erwin Tulfo, no? Lakas CMD siya, no? Oh yeah, lakas. Siya lang ang mag-isang lakas CMD so far, no? I think so. Opo. Siya lang. Opo. Sige. So, yung pong Mindanao votes factor para po doon sa mga reeleksyonista, no? Ngayon pa lang siguro iniisip na itong 2028, di po ba? Maging factor kaya ito para doon sa pagbubuo na talaga ng isang solid faction na pro Duterte? Posible. Your guess is as good as mine. Posible yan. Siyempre, kung iisipin nila yung eleksyon na dapat malapit sila ron sa grupo ng Mindanao. Pwede. Opo. Sige po. So, kasi sir, hindi naman natin may tatanggi, no? Na ngayon pa lang sigurado kanya-kanya na po yung usapan. Pero gaano ba kaimportante ang pagpili ng Senate President para po sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, dito po sa isyong ito. Kasi, alam niyo napakahalaga nito liderato ng Senado. Kasi halimbawa itong pagbaboy sa nagdaang budget, hindi naman mangyayari yan kung hindi pumapayag kaya nga may check and balance di ba? Kung sa lower house binaboy nila, dapat sa Senado hindi pumayag. Tama. Hindi dapat pumayag. At saka lalo nang mas bababuyin pa nila. Yun ang pinaka-hindi dapat mangyari. So, gaano ba ka-importante ito para maintindihan po ng mga kababayan natin? Kasi baka ang iba po hindi siniseryoso itong isyong ito, yung liderato ng Senado. Tito Sen, ano bang kahalagahan ito? Napakahalaga ng leadership. Kaya unang-una sa lahat, the way the Senate is run, as far as plenary is concerned, the most important is plenary. Pagdating to sa executive actions ng secretariat, madali yun kabisado na nila yun, kahit sino ilagay meron, ganun na yun. Pero pagdating sa leadership na Senado, the Senate President must have a very good grasp of parliamentary rules and procedures and must be beholden to tradition, not beholden to people. Ganun dapat. At saka yun nga, sabi ko, kailangan independent. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi kailangan yun ano po gusto natin? Pwede po ba ito? Pag-usapan natin. Ganun dapat dapat independent ang Senado kasi ito yung tinatawag nating last bastion of democracy. Importante na ang Malacanang ang Senado hindi subservient pero cooperative at hindi yung constructive naman at hindi pa-kontra. Dahil kung puro pa-kontra, wala mangyayari sa bansa natin. Pero yung isa sa pinakamahalaga yon. Pangalawa, pag sinabi kong kailangan yung rules and procedures ay sinusunod, kung ano yung mga dapat na trabaho ng mga committee, binabantayan niya na yun ang dapat trabaho ng mga committee.
hindi siya sumasawsaw sa lahat at pinakikialaman. Opo. So maliwanag yan. Ano po, sa Oo. kahalagahan ng pagpili sa magiging pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Meron na akong dagdag, Tito Sen. Opo. Dapat totoong Filipino at hindi Korean. Siyempre. Mahirap yung meron ba Korean? Ay, naku, oo. Koreano. Oo, tama ka. Oo nga pala. Sama Korean ha. Naku. Dapat meron na Korean. Napakamalas natin kapag gano'n. Pero okay na rin kasi may mga, kahit papano, merong, itong 20th Congress, nakakasiguro tayo na meron dito mga nakapasok na binoto ng ating taong bayan na siguradong i-scrutinizein lahat ng piso Opo. na gagamitin. Opo, hindi pa pwedeng Korean ang namumuno kasi pag Korean, ito Oo. na, magkakawindang-windang na ang pera ng bayan kasi laging meron Korean. Nako, ayan ang pinakamalungkot sa lahat. Sana mag-isip mabuti ang ating mga kasama. Opo, may pahabol pong tanong si Chacha. Yes po. Tito Sen, kanina po kasi Yes. nabanggit ninyo na dapat even yung pag-move nung pagbasa nung articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte, dapat po yun hindi lang desisyon ng Senate President kundi ng kabuuan ng Senado. Doon po sa Pagkilos. pagkilos, yan po. dapat kabuuan ng Senado. Yeah. Doon po sa naging desisyon ni Senate President Cheese Escudero, meron po bang procedural lapse? May implications din po ba yon sa pagiging Senate President niya? At kung may remedy man, anong po pwedeng gawin ng Senado? Dapat yun kinestyon ng mga senador nung last day nila kasi natasmit sa kanila eh. Opo. Oh, pero hindi nila tinake up eh. So, inabutan ngayon ng break. Inabutan ng break nila. Mm-mm. So ngayon, dapat pag-resume sila ng June 2, dapat June 2 pa lang nila didesisyonan kung ano gagawin nila. Opo. Pero sa Hindi pinangungunahan ng Senate President kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi pwede. Hindi pwede yun. Ang Senado, hindi yung Senate President. Ang Senado, yung mga senador. Hindi lang yung Senate President dapat ang nagdedesisyon. Pero sa trabaho Correct. niya Nagko-caucus bilang... at the very least, nagko-caucus sila. Opo. Then the Senate President can speak Oo. on behalf of the Senate because nakausap niya yung majority ng mga members. So nasa rules din po yon na dapat hindi ito solely or sinasabi nyo nga po kanina unilateral na desisyon lamang ng Senate President. May problema po ba yon sa pagiging Senate President niya? Kumbaga pwede ba siyang may ano ba yon? Kumbaga pwede ba siya makasuhan? Pwede po ba siyang maalis sa pwesto? Depende sa mga senador. Depende sa senador ng mga Congress na yon. Kung tinotolerate nila yon or hindi nila tinotolerate. Depende sa kanila yon. Ba't naman nila itotolerate? Well, definitely, sa 20th Congress, hindi mangyayari yun. Ginagarantihan ko. Dahil nandun kami. Alright. Nabanggit nyo na andun na ho kayo sa 20th Congress. Senator, pwede ba kami maglambing lang? Aha. Kasi if you recall, 18th Congress, patapos na kayo, nag-imbestiga kayo sa agricultural smuggling. Oo. Nag-guess nyo pa, panauhin nyo pa yung grupo ng Benguet Farmers. Oo. Di ba? Doon sa kanilang, sila na nagbigay ng ebidensya, di ba? Kung saan binebenta yung smuggle sa Divisoria, may mga prueba silang iniharap in the Senate hearing. Alright. Pati sa sige. customs. Sa Oo. customs, di ba? Nagkaroon ng correct. konfrontasyon doon. Pati yung inaakusahan po na isang umano'y kasama ng mga smuggler. Anyway, so yung pong pinag-usapan nyo na yon, inabot nga po ng ending ng 18th Congress. Opo. Pumasok ang 19th Congress. Pero ito hong huli namin panayam kay Agot Balanoy, yung pa rin ang problema nila. Kaya sila nagtatapon ngayon ng carrots, pati daw po broccoli, lantaran din po ang bentahan ng smuggle pa rin na gulay. So ang lambing namin sa inyo, Tito, siyempre pwede bang once and for all maka-action na dito ang Senado nang mapanagot na ho talaga at ma-pinpoint ng mga taong responsable dito at sino mga nagpapabaya? Yung pong resulta noon sa amin, nung 18th Congress, after nung matatapos yung Congress na yon, sinubmit ko po yung findings ng committee sa Ombudsman. Sinubmit ko rin sa incoming President. Ako personal pa nag-abot kay President Bongbong Marcos noong listahan ng mga dapat kasuhan. Mga natanggal naman. Hindi
Hindi ko lang sigurado kung ilan ang nakasuhan ng ombudsman. Pero yun ang pwede nating pwede ko ipangako sa iyo na on day one, uungkatin ko agad at pwede nating ibalik sa floor yun. Kasi nga sinasabi naman ng Constitution na pwede yan. Pero it must be presented as if it's for the first time. Dahil na-adjourn na yan ng CND ng 3 years ago. Pero ginagarantya ko sa inyo na we will look into it definitely. Ako naman kahit na senador lang ako kahit wala akong committee, alam ko gagawin dun kabisado natin yun. Opo. Pwede nating ipakialaman yun. Hindi naman po lang sa amin, personally, pero sa ngalan po ng Benguet Farmers, no? Na nakakaugnayan namin. Kasi nga nakalulungkot po, Tito Sen, na yung pa rin ang reklamo nila Hindi nga ako natitigil. Kaya po sabi ko sa kanila, nung huli namin makapanayan po sila, na ipapagbigay alam namin ito sa inyo, na tumulong din naman that time, pati nga sa mga banta na tinanggap itong mga nagrereklamo sa mga smuggling na ito, pinagbabantaan pa po ang buhay, kaya po kinakailangan humingi nga ng proteksyon. So, yun lang po ang amin po nga sanang pakiusap po sa inyo, Tito Sen. Asahan po namin. Opo. At saka kung maaalala ninyo, i-refer ko kagad dito kay Mayor Benji Magalong. At nakipag-coordinate naman sa kanila. Pero ginagarantya ko sa inyo, day 1 or 2, we will look into the matter right away. At kung sino maupo na chairman ng Committee on Agriculture sa Senado, dapat aasuhin natin na i-take up agad yan. Opo. Sige po, magbabantay po kami, Tito Sen, and Godspeed, sir. Yes, sir. Salamat. Salamat din. Magandang umaga po. Thank you, man. Thank you. True FM. Yan mga kapatid, ang dating Senate President Vicente Soto III.